Pagpalang araw po kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, salita ng Panginoon Diyos sa ating pong bibigyan na pansin kung paano po yung Panginoong Jesus, kasi po ang topic natin ngayon, yung sinasabi nilang si Jesus ay tao. Ang ginagamit lang po nilang dahilan na tao, yung sinabi ni Jesus, ako'y tao, sa 1:8:40. Tsaka yung sinabi ni Apostol Pablo, nang si Jesus nasa langit naman, sabi ni Pablo, si Jesus ay taong tagapamagitan sa Diyos. Yung sa Timoteo po, ngayon ang tanong ito, kung nasabi man ni Pablo na taong tagapamagitan, o sinabi ni Jesus, ako'y tao, yung pong sinabi ni Jesus, ako'y tao, kailangan bigyan natin muna pansin yan. Bago natin bigyan pansin yung kay Pablo, kasi nangaral muna si Jesus sa lupa, then nung tinawag si Pablo, nasa langit na po si Jesus sa kanan ng Diyos. Kailangan bigyan din natin pansin yon. Kasi po, ito po yung mga ginagamit na talata ng mga nagsasabing si Jesus hindi Diyos, kundi tao. Ano po? Bibigyan natin pansin yan para sa kaliwanagan. Ano po? Bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus ako'y tao? Ano po? Sige. Yan po ang ating pag-aaralan. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito o sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga puso at unawa para tingin mo po ang tamang aral na aming matutungayan sa banal na kasulatan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ginagamit ko po ay poeme ng Bible ng mga pastor. Yan. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako pastor, pero itong Biblia ang ginagamit natin ay Biblia ng mga pastor. Amen po ba? Siyempre naman, amen dyan. Unang-una po, si Jose at saka si Maria, hindi po sila nagkaroon ng kaugnayan. Kaya nung nagdadalang bata, itong si Maria, hindi po sinipingan ni Jose. O bago magdalang bata, hindi rin po sila nagsiping. Ibig sabihin, wala pong nangyaring anumang animon sa pagitan ni Jose at ni Maria. Tignan lang natin dito po sa Biblia, sa Mateo 1:25. Ngunit din niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus ka ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Yan po'y matibay. Hindi sinipingan. Pero bakit kailangan ipilit ng isang reliyon na si Jesus ay tao at ang kinukuha nila yung sinabi ni Jesus nang si Jesus ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo. 1:8:40, ako'y tao, nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Bakit gusto niyo akong patayin? Mga loko-loko pala itong mga udyong kababayan ni Jesus, Gusto siyang patayin. Sipin niyo po, nagsasaysay lamang siya nang nakita niya sa kanyang Ama. Galit na at gusto pa siyang patayin. Yung kay Pablo naman, si Jesus ay tagapamagitan
ang taong si Jesus na tagapamagitan. Yan. So, para po nakakapuntos na sila, ano? Ngayon, bago nangaral si Jesus dito sa lupa, kailangan simulan natin sa ganung bagay. O, noong hindi pa nangangaral si Jesus dito sa lupa, noong hindi pa nangaral si Pablo dito sa lupa, ano, sino, o ano ang kalagayan ni Jesus noon? Kailangan ugatin natin. Ano po? Si Jesus mismo ang ating tatanungin. Ano po? Hallelujah. Siya mismo ang tatanungin po natin, batay po sa kanyang epistola. Halimbawa, babasahin ko po muna yung 1:13. Anong sabi ni Jesus Christ? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kita niyo po? Yung anak ng tao, titulo po niya yan kasi pinanganak siya ni Maria. Kaya nung nangangaral siya, ginagamit niya yung anak ng tao. Ano po? Pansinin ninyo. Wala pang sino mang umakyat sa langit. Wala pa palang taong umakyat sa langit. Kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao. Ibig sabihin lang, bumaba si Jesus mula sa langit. Bumaba siya mula sa langit at bumalik na sa langit. Kaya si Pablo, nang tawagin niya, si Jesus ay nasa kanan ng Diyos sa langit. Nang italaga niya si Pablo bilang apostol niya sa mga hentil. Ano po? Huwag po kayong masyadong magulimihanan, Pagtsagahin lang po natin ang Biblia. Hindi po kayo dapat magulumihanan. Ano po? Meron lang ako hinahanap, sandali lang po, Dito po, 6:62 ng 1. Gaano pa kaya kung makita ninyong umahakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? May dating kinaroroonan po pala ang Panginoon Jesus, Saan po yung dati niyang kinaroroonan? Yun po yung langit. Sa langit. Doon po siya nanggaling at din doon po siya bumalik. Ibig sabihin, kung tagalangit si Jesus, paano nangyari yung sinasabi nilang siya ay tao? Samantalang kung kukunin mo yung paksa kay Maria at saka Jose, hindi naman sila nagsiping. Alam niyo po, nung araw, ganito po, si Jesus na rin po nagpaliwanag Yung kanyang katawan, ito po sinasabi ni Jesus, hindi po galing kay Maria at Jose. Ito po yung walang kahalam-alam sila, yung mga nagsasabing tao si Jesus, hindi Diyos. Diyan po sila nagkakamali kasi wala silang kahalaman sa nakasulat sa Biblia. Basta, birada lang ng birada. Sinasabi pa nila, dahil pinagpipilitan nila si Jesus ay tao, si Jesus ay nilalang kanila.
o nilikha ng Diyos na gaya natin. Tignan po natin ganito po ang sinasabi ng Panginoong Yesu-Kristo. Kung kanino galing yung katawan niyang ginamit dito sa mundo na nangaral po siya ng 3 taon. Basahin po natin dito po sa Hebreo, ito, 5, 6. Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya sinabi ko, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi mo na niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y nihandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong parahan, inalis nga ang Diyos ang unang andog, yung mga ayop po, at pinalitan ng andog ni Kristo. Ano po? Yan. Noon po sa Old Testament, para mapatawad ang kasalanan mo, naghahandog po sila ng hayop. Bakit hindi na kinalugdan ng Diyos ang mga paghahandog ng hayop? Nakasunod naman po yung batas ng kautusan eh. Pasinin niyo po, basahin natin. Anong sabi niya? Sa Hebreo 18. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga alay at handog na hayop, mga handog na sunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Ayon sa kautusan, para mapatawad ka ng kasalanan mo noon, maghahandog ka ng mga hayop sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Pero sabi dito ni Jesus, hindi mo ninais, hindi mo na gusto ang mga yan. Ano po bang ginawa ng tao noon? Bakit hindi na nagustuhan ng Diyos ang mga handog? Bagamat sinusunod nila yung kautusan. Anong rason? Ano po? Hanapin po natin dito sa libro ng Malakyas. Ganito po, ito. Malakyas 1:6. Ito po, babasahin ko. Malakyas 1:6. Medyo mahaba po. Tsagahan lang natin, para makita natin. Kung bakit kahit na sinusunod yung kautusan, ang kautusan maghandog ka ng hayop para patawarin ka ng kasalanan mo. Pero bakit hindi na po kinalugdan ng Diyos o hindi na tinatanggap ng Diyos ang mga handog na hayop? Ano po? Manapa, ang ipinalit pong handog si Jesus. Kaya tinatawag po siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ang gusto nating kunin dito,
Yung katawan galing sa Diyos. Pinaganda si Jesus ng isang katawan upang maging handog. Ngayon, tignan muna natin yung mga hayop paghandog before Christ na singahandog. Ano po? Malakyas 1:6. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ng mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinararangalan ng anak ng kanyang ama at ng alipin ng kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, sabi ng Diyos, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako, at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo na nilapastangan? 7. Nag-aalay kayo sa akin altar ng mga walang alagang pagkain. At tinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Inahamak ninyo ang aking altar. 8. Sa tuwing mag-ahandog kayo sa akin ng mga hayop na, ito na po, bulag, pilay, o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Yun po, ano? Kaya po pala, itong mga tao nilalapastangan ng pangalan ng Diyos. Isipin nyo po, naghandog sila ng, ano pong hinahandog nilang klaseng hayop? Sa altar? Ano sabi dito? Ulitin natin, ano? Bulag. Pilay. O may sakit. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, sige ka, yandog nyo sa gobernador nyo yan. Matutuwa kaya siya? Sa totoo lang, Diyos po ang handugan mo. Bakit handugan mo may ayop na may depresya? Bakit kaya hindi yung pinakamagandang hayop? Ang yandog mo, yung malusog. Kaya po sabi ni Jesus doon sa Hebreo 10:5, 6, 7, 8, hindi nagustuhan itong ginagawa ng mga tao noon. Ayon po dito sa Malakyas chapter 1 verse 6 hanggang 8. Ano po? Meron pa nakadugtong dito, tignan natin. Sa 9, magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihandog ninyo sa Kanya. Hallelujah! Nakakatakot po pala, no? Magdasal ka pala magdasal, pag naghandog ka na may depresya hayop, hindi ka pala pakikinggan ng Diyos. Di ba loko-loko ang mga tao noon? Sipin mo, tinatawag mo, ano po sabi ng Panginoon? Kung ako ang inyong Panginoon. Meron po siyang ginawang halimbawa Ito sabi niya, pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at nangalipin ang kanyang Panginoon. Verse 6 po itong binabasa ko. Kung ako ang inyong ama, bakit
bakit hindi ninyo ako ginagalang? At kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastakan ninyo ako. At pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong parahan ka namin? Kayo, nilalapastakan. Kita nyo? Talagang loko-loko talaga. Ano po? Yan. Nagandog silang may depresya. Kaya nangyari po, ito pong katawan sa Hebreo. Balikan natin. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Narito po ako, Ama, upang sundin ang utos mo ayon sa kasulatan. Alam niyo po, siya po ang ipinalit na handog ng Diyos para sa kasalanan. Kaya ang mga tao po, mapapatawad sila ng kasalanan kapag sumampalataya sila kay Jesus. Pero noon po, ang style ng mga Hudyo, ayon sa kautusan, naghahandog sila ng hayop. Doon po yung katawan ng galing. So, ibig sabihin, yung katawan ni Jesus galing sa Diyos. Wala pong parte ang tao doon. Kasi si Maria to hindi naman po nagsiping hanggang makapanganak siya na tinawag niyang Jesus ang pangalan. Kaya si Jesus po hindi tao. Unti-unti lang nagliliwanag Ano sabi ni Jesus? Walang bumaba dito sa lupa, kundi yun nanggaling sa langit. Siya po ay tagalangit, kasama niya kanyang Ama sa langit. Kaya kausap niya dito sa Hebreo 10. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Hebreo 10:5-6. Dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, naparito sa daigdig. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Saan siya nanggaling? Sa langit. Sinugo siya ng Diyos. 12 ng 1. Ano sabi ni Jesus? Nang siya'y nangangaral na dito sa lupa. 12:49. Ito po nakalagay. Babasahin ko. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang aking Ama na nagsugo sa akin. Ang kanyang Ama ay nagsugo sa akin. Ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin o ipapahayag. Ito po yung nakalagay sa 1:8:40. Bakit gusto ninyo akong patayin? Na ako'y nagsasaysay ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Kaya yung salita ni Jesus galing po sa kanyang Ama. Nang isugo po dito sa lupa ng Ama, yung gusto ng Ama, yun ang pinasunod niya sa kanyang anak. Kaya nasabi niya, ako'y tao kasi po, yung katawang tao, dun po galing sa Diyos. Yun ang pinagamit ng Diyos kay Jesus para makapangaral po dito sa lupa sa pamamagitan ng virgin birth. Dito po ginamit yung sinapupunan ni Santa Maria para dun po yung katawan na nilahan ng Diyos na ginamit naman ni Jesus nang ipinanganak siya. Kaya ginagamit niya yung anak ng tao.
Kasi po, yung process, anak ng tao. Tayo mga tao, pinapanganak tayo ng ating mga nanay, pero meron tayong bahagi sa laman at dugo ng ating tatay at nanay. Kaya nga si Jesus, wala po siyang bahagi ng laman at dugo ng tao. Kaya wala siyang kasalanan. Tayo meron tayong bahagi sa laman at dugo, kaya meron po tayong kasalanan. O, naintindihan nyo na, kaibigan. Saan galing ang katawan ni Jesus? Galing po sa Panginoon Diyos. Ay ano sinasabi ni Jesus? O, ulitin ko. Hebreo 10:5. Dahil diyan, nang si Kristo na parito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang handang andog na sinusunog at ang handang andog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging andog. Yun. Napalitan na po yung andog na hayop at ang pinalit po ang ating Panginoong Yesus. Nung nasa langit siya, hindi siya pwedeng iandog doon. Kasi po anak siya ng Diyos. Kung ang Diyos sa Espiritu, ganun din po ang anak sa langit, Espiritu. Kasi wala naman pong tao sa langit. Kaya nung suguin niya dito sa lupa, sabi ni Jesus, sinugo ako sa lupa. O saan siya galing? Naturalmente, galing sa langit. O magkasama sila ng Ama sa langit. Kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente, ang kanyang anak ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Isipin niyo po, napakaliwanag ng kasulatan. Ipinaganda siyang katawan, kaya nung nangangaral siya, yung katawan inihanda ng Diyos, yun ang kanyang ginamit. Yun din ang ipinako sa krus bilang handog sa ating mga kasalanan. Ngayon, si Pablo, bakit sinabi niyang siya'y taong tagapamagitan? Kasi po, yung mga tao hindi naman naniniwala kay Jesus eh. Kaya ginagamit niya rin po yung katagang taho. Pero, tao nga ba kay Pablo, si Jesus? Hindi po. Tandaan niyo po. Kasi meron din sinabi si Pablo. Tingnan natin ano sinabi ni Pablo. Dito sa Filipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit nataglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kita niya? Taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Kailan yon? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao. 9. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kailan daw po nataglay ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos? Nung si nagkatawang tao. Kolosas, tingnan natin. Si Pablo rin. 1:19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Manatili sa anak ang buong kalikasan ng Diyos.
Ano bang kalikasan ng Diyos? Hindi, natural Diyos. Pag sinabi mong si Jesus tao, lalabas sa kalikasan ng Diyos ay tao. Hallelujah. Talagang yung mga nagsasabing tao, hindi Diyos yan. Wala po silang alam sa Biblia. Kasi po, uto-uto sila. O, 2.9, ano naman na nakalagay dito? Sa 2.9 ng Kolosas. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo sa kanyang pagiging tao. Nang suguin ng Diyos sa kanyang anak dito sa lupa, yung katawan pinagamit sa kanya ng Diyos na katawan, ay taglay-taglay ni Jesus ang pagiging Diyos ng kanyang Ama. Yung nature of God. God is God. Ngayon, kung sinabi man ni Pablo na si Jesus ay tagapamagitan, taong tagapamagitan, talaga naman, nagkatawang tao nga po eh. Alang naman sabihin niya kung ano-ano. Hindi naman po ako tumututol na si Jesus ay tao. Pero bago siya naging tao, meron siyang dating kalagayan. Yun ang mahalaga doon. Huwag mo puputulin ng Biblia. Hindi babasa ka, 1:8:40, ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan. Bakit gusto niyo akong patayin? Wala na. Tapos pupunta sila kay Pablo. Di lumalabas, 2 pirasong Biblia lang palang kanila paniniwalaan. Paano yung ibang sinulat ni Pablo? Yung ibang sinulat ni Jesus, hindi na nila paniniwalaan? Hallelujah. Mag-ingat po kayo. Baka itong mga kampo ni Satanas na ito, madagit kayo. Mag-ingat po kayo pag yung mga yan lumiligid-ligid sa inyo. Ay, huwag nyo pong patulan. Ang mga yan, pag wala kang alam sa Biblia, madali ka nila makubkob. Pag meron kang alam sa Biblia, balandra sila. Sinasabi ko nga po sa inyo, marami na akong pinabalandra sa mga yan. Yung pinakahuling balandra, nangyari yung kay Butete. Wala siyang magawa. Ako, nagbabasa ako ng Biblia. Siya, gusto niya, kwento lang eh. Napakaliwanag po, ano? Nakasulat sa Biblia. Kaya po pala iniandog, nilahan siya ng Diyos ng katawan, kagaya natin. Si Jesus po may sabi hindi ako. Kasi po pala yung handog na hayop, hindi na po ginusto ng Diyos. Kasi nga, loko-loko yung mga tao noon. Sipin mo, maghahandog ka na may depresya. Diyos ang handugan mo Kaya sinabi niya, yung tatay mo nga dito sa lupa, pinaparangalan mo, ginagalang mo, isopotenson. Pagkatapos, yung Diyos na may gawa ng buhay natin, hindi mo. Hallelujah. Diyan po nagalit ang Diyos. Alam niyo po, akala niyo, di ba nagagalit ang Diyos? Nung palubugin ng mundo, iyan po'y galit ng Diyos kay Noe. O sino po naligtas? Di si Noe at asawa niya. 3 anak, 3 manugang, lahat patay. Ultimo hayop. Lahat. Lumubog sa tubig ang mundong ito. Kita niyo po. Tapos sa handugan mo, pilay, bulag, may mga sakit na hayop. Hallelujah. Ano yan? Alam niyo po, mahal lang talaga tayo ng Diyos. Loko-loko man tayo, mahal din tayo ng Diyos talaga. Bakit po? Alam kasi ng Diyos, wala tayong magagawa sa mga kasalanan natin para tayo mapatawad niya. Kaya siya na rin po umisip ng paraan. Napakabait ng Diyos.
Isipin niyo po, yung sariling anak, kinendog. Siya pinahirapan, ipinako sa krus. Kayo po, kaya niyo bang yandog ang inyong anak? Halimbawa, nasintensyahan ka ng korte ng death penalty, pwede ba sabihin mo sa judge, yung anak ko po, ang ipalit na lang, pwede bang ganon? Palagay ko, mag-away kayo mag-ama. Di rin papayag yung anak. Ba't ako ihandog mo, samantalang ikaw yung may kasalanan, sasabihin ng anak. Purihin ng Panginoon. Kaya dito, natutunan natin, ha? Kaya pala hindi na gusto ng Diyos yung mga handog, ang ipinalit si Jesus, yung kanya solong anak, o bugtong na anak, nag-iisang anak, walang kadobol. Baka sasaw-saw po yung kababayan natin taga Davao eh. Si Arawang Cristo sa katawan Pilipino, isa pa loko-loko yun. Hallelujah. Ano po, tatandaan niyo po yan. Ayan, binasa ko po sa Biblia. Wala akong binabawas dyan. Hindi ko sinasabing ang Biblia corrupted. Hindi ko sinasabing ang Biblia maling salin. Hindi. Sila po, pagka hindi nila kursunada yung nakasulat, ay maling salin yan. Kino-question nila yung nagsulat. Kaya sabi ko po sa kanila, aba, kayo na lang ang gumawa ng sarili niyong Biblia. At palitan nyo na rin yung mga nagsulat. Kayo na lang. Pero magtataka, ginagamit nila yung Biblia na ginagamit ng iba. Hindi po may sabi ng demonyo mga yan. Babasahin mo yung Biblia. Halimbawa, ito po yung sulat ni Juan sa 5:20. At nalalaman natin na parito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak kay Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pag yan ang binasa mo, pinost mo sa social media, ano sasabihin ng mga kulto? Ay, maling salin yan. Yun. Corrupted Bible yan. Kasi po, tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Bakit di siya tunay na Diyos? Ang kanyang ama tunay na Diyos, di natural. Binasa po natin, Colosas 1:19, Colosas 2:9, Filipos 2:5-6. Pero yung sinabi ni Pablo, si Jesus tao tagapamagitan, gusto nila yon. Pero yung sinasabi ni Jesus sa Colosas at saka sa Filipos, ay hindi nila kursunada yan. Pero si Pablo din ang nagsulat niyan. Isipin niyo po yan. Ganon po kalala ang mga kampo ni Satanas dito sa lupa. Kunwari, may mga reliyon silang malalaki, magagandang bis, nangangara sa television. Pero anong ginagawa nila? Pawang panluloko sa tao. Isipin mo, ang reliyon mo, ang paniwala mo, si Kristo ay Diyos, na dumating sila, babasa sila ng talata, na babasahin nila yung sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Bakit? Doon lang po nagtatapos ang Biblia? Sa kapal nito, babasa lang sila ng isang sitas, na sinabi ng Diyos, ako'y Diyos na wala nang ibang Diyos. Ikaw naman, wala kang alam sa Biblia. Ayun nga no. Sabi mismo ng Diyos, wala nang ibang Diyos, liban sa akin. Kaya yung mga nagsasabing tao si Jesus, hindi Diyos, kuminsan ang birada nila ganito. Ilan ang Diyos? Yan! Doon sa walang alam.
Pero pag may alam ka sa Biblia, talsik siya. Tatalsik siya. Gaya ng nangyari sa akin at saka kay Butete. Alam niyo po, na, natutuwa po ako, napapangiti ako. Kasi po, nakatutuwa talaga sila eh. O baka naman ikaw kaibigan, isa ka rin pala nakakatuwa. Wag po. Kung ano po yung nakasulat, maniwala po kayo. Huwag nyo na pong hukus-pikos yan. Wala po kayong magagawa dyan. Oh. Kaya nga sabi ko, hindi gumawa kayo sarili niyong Biblia, pati yung mga nakasulat na karakter, palitan nyo na. Total, patay ng mga yan. Kagaya ni Pablo, patay na. Di kayo na tumayong Apostol Pablo, kako. Opo. Purihin ng Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo po sa amin sa pagkakataon na ito, na yung po palang katawan ng Panginoong Yesus, ang iyong bugtong na anak, ikaw po pala nagbigay. Oh. Kaya yun po ang katotohanan. Salamat po sa iyong pagtutuhid ng aming paniniwala. Nawa, yung mga nanonood ng video ito, Panginoong Yesus, kung sila man po ay nasa kabigatan ng buhay yung paghahanin, kung sila man po ay nalilihis ng pananampalataya o sa aral, buksan mo kanilang unawa, Panginoon Diyos. Kung mayroong mga sakit, iyong paghalingin sila. Salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa, ito po si Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Na po, tandaan nyo po yan. Ayan po, maliwanag, in Christ alone. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo sa Panginoong Yesus, isuko nyo na po. Malapit na siyang dumating. Ano mang oras, panahon, araw, taon, darating na po ang Panginoong Yesus. Paano kung dumating siya? Nawala ka sa tamang pananampalataya sa Kanya. Paano? Sabi nga po nila, nasa uli ang pagsisisi. Ano po? Nasa uli ang pagsisisi. Uli. Tiyak na darating ba, Panginoong Yesus? Revelation, no? Pahayag 22. Ano po nakalagay sa verse 20? Sinasabi ng nagpapatotoo ng lahat ng ito. Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Yun. Tiniyak ng Panginoong Yesus, darating yan. Kaibigan, na nanonood ng video nito, i-share mo naman. Sa iba, kayo naman na-sharean, i-share na share nyo po. Like nyo, share, pindot. Ayan. Doon sa yung kampana. Ano po? Yan ha, natalakay po natin. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kahalaman kung saan galing yung katawan ni Jesus. Hindi po siya kagaya natin kasi wala po siya laman at dugo na gaya natin na nanggaling po sa tatay at nanay. Bye-bye. God bless us all.